hindi po ako ididiretso doon sa House of Representatives. Kundi ididiretso ako sa Quezon City Jail o isang city jail, at ang target sa akin po ay assassination. At palalabasin lang na aksidente ang nangyari dahil nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng city jail. Kilala ko rin po ang nagpapautos. Either ikaw ay palalabasin na binangungot pero ikaw ay sinakal ng unan at upang hindi makahinga, o ikaw ay sasaksakin sa loob ng kulungan. Nandito po tayo sa isang transit airport kung saan ako po ay mayroong mga 45 minutes before boarding. Papunta po tayo sa isang malayong lugar, mga kababayan. Bagamat ako po ay nalulungkot, subalit kailangan kong gawin. Sa aking pamilya, sa aking mga kababayan, nakakalungkot po itong paglalakbay ni Ka Eric, sapagkat ngayon po ay kinakaharap natin ang isang napaka-importanting sangandaan o crossroad sa ating bansa. Live po ako ngayon. I have only around 25 minutes to go. Nag-update lang ako sa inyo. I'm safe, but I'm sad. Ligtas po ako pero nalulungkot ako sapagkat ako po ay lumisan sa ating bansa pansamantala na hindi ko nakausap ang pamilya ko. At sa ating mga kababayan, nasa napakahalagang sangandaan po tayo dahil ngayon po ay nagkakaroon ng malubhang krisis sa politika, lalo na yung pagpapadukot kay Pangulong Duterte at illegal na kakadetine niya ngayon sa Europe, sa Netherlands. At mismo ang anak niyang si Vice President Sara Duterte nagsabi, malabong makakabalik kaagad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So ngayon, ang ating bansa ay patungo sa isang malubha at posibleng malala na krisis sa politika. At maapektuhan ang ating ekonomiya at ang buong kabuhayan at kalagayan ng ating bayan. Ngayong araw yata magkakaroon na naman ng TUADCOM o Tridorcom meeting, itong mga alipores ni Tambaluslos, no? Yung mga bulok at mga kurakot na politiko at abusado, kagaya dyan ng mga TRICOM nila, upang busalan at tanggalan po ng karapatan ang ating mga mamamayan na makapagpaambag, makapakinig at mapapadaloy ang katotohanan mula sa mga independent social media-based political commentators, kagaya po ni Ka Eric. So ngayon, we expect na bago po matapos ang araw na ito, dyan sa atin, Friday, maya-maya, maglalabas sila ng arrest order by way of citing us in contempt. No? Dahil hindi kami daw sumisipot sa kanilang mga pinapatawag na abusado, mapanupil at bingatibo na uri ng paggamit at pag-weaponize sa Kongreso by abusing their contempt powers in order to perpetrate ang tinatawag na climate of fear at ang suppression of free speech and freedom of expression. So sa mga nagpapaka-message ngayon, maraming salamat sa inyong prayers, sa inyong message of support. Na-appreciate ko po, bagamat mabigat ang kalooban ni Ka Eric, at bagamat ako po ay nakakaranas ngayon ng panibagong kalungkutan na hindi ko ubos maisip na mangyayari po sa pamilya ko at sa ating bayan din, na mawawalay ako sa inyo. No? I'm preparing now to board. Hindi ko muna sasabihin po kung ano ang airline at saan ako papunta. Power tripper kasi ang mga umiiral ngayon sa poder at gobyerno ni Marcos. Yes. Hindi po kami nagkausap nila Ma'am Lorraine Badoy at nila Attorney Trixie. I do not know about their plans. But on my part, ngayon ko po isisiwalat sa inyo. Umalis talaga ako kasi ang plano sa akin, I have been informed by reliable sources sa loob po ng ating contact sa Kongreso na kapag nakuha ako by way of arrest order ng Kongreso nila Tambaluslos, hindi po ako ididiretso doon sa House of Representatives. Kundi ididiretso ako sa Quezon City Jail o isang city jail, at ang target sa akin po ay assassination, pagpatay talaga. Kaya nag-decide na ako na mag-sidestep. No? Ang source ko po is very reliable.
Ang plano po kay Ka Eric ay talagang assassination, pagpapaslang. At palalabasin lang na aksidente ang nangyari dahil nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng City Jail. Ang pinakamalapit po na City Jail na dadalhan sa akin ay Quezon City Jail. At doon po magaganap ang assassination. Kilala ko rin po ang nagpapautos, malapit sa akin, at ngayon ay nakakahalubilo niya itong kongresista na utak pulbura. Yun na lang siguro ang tawag natin sa kanya, ng utak pulbura na kongresista. At sinabihan ako, sabi niya, "Sir, hindi na to biro, mag-sidestep ka na. Kasi hindi ka lang ikukulong. Malamang ma-assassinate ka sa loob ng kulungan. Either ikaw ay palalabasin na binangungot, pero ikaw ay sinakal ng unan at upang hindi makahinga, o ikaw ay sasaksakin sa loob ng kulungan." Kilala niyo po itong congressman na utak pulbura, hindi ko muna pangalanan ng kanyang name, no? Pag nasa lugar na secured na ang ating location, siya po ang isa sa nagpautos na i-operate si Ka Eric.